Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Komentuhan na po natin. Ito pong pahayag ni Atty. Guanzon mga tambay tungkol po rito sa pamilya ng Marcos na tinatawag po na bangag at bongit ang presidente po ngayon, mga kababayan. Yan po ang tawag na kanyang ate. Pakinggan na po natin ang pahayag ni Atty. Guanzon at komentuhan po natin. I-set up na po natin. BBM is already saying na yes, wala namang tatakbo na Marcos eh. Come on, di ba? Parang may boboto pa ba sa Marcos for president after this? Yan ang tanong sa mga Pilipino eh, na talagang I think sinagot na ng Pilipino yan. I think sinagot na dito sa mga rally at sa mga social media. Wala na to si Sandro. In his own province, ha? Mahirapan na siya dyan sa mga anak ni Amy. Yeah. Diba? Amy actually controls Ilocos. the Norte. province of Ilocos Norte. And Manong Chavit controls Ilocos Sur. At this point, I And think there's time to Marinas believe. who controls his district. Yes, also. They are all anti-BBM. Yes. BBM is already saying na yes, wala namang tatakbo na Marcos eh. Come on, di ba? Parang may boboto pa ba sa Marcos for president after this? Yan ang tanong sa mga Pilipino eh, na talagang I think sinagot na ng Pilipino yan. I think sinagot na dito sa mga rally at sa mga social media. Wala na to si Sandro. In his own province, ha? Mahirapan na siya dyan sa mga anak ni Amy. Yeah. Diba? Amy actually controls. Yan po mga tambay. Totoo po yun eh. Real talk po yun. Sa nangyari po ba sa paglilingkod at pambubudol sa mga Pilipino na puro pangako ang ibinigay po sa atin? Hindi po ba? Puro pangako. Nasa yung bill, better more nga. Ano nangyari? Puro korupsyon ang ipinalit. Mga proyekto, ghost. Hindi po ba? Pati nga eskwelahan eh. Hindi ba? DepEd, 22 classroom. Itong nakalipas na taon. At grabe po ang ginawa po na pamumulitika na mahigit 3 taon para lang pabagsakin ang dapat nilang pabagsakin dahil nga po sa kagahaman umano sa kapangyarihan. Paano iboboto yan? Puro pangako. 6 million pabahay. Magta-3 taon na. Mag-4 na taon na naman. Dapat nakaka 4 million ka na. Hindi po ba, mga kababayan? At dinala po ang ating ekonomiya, bagsak na bagsak. Walang pumapasok na mga malalaking investment o investor. Bagsak ang piso. Napakataas ng mga bilihin. Corruption dito, corruption doon. Di po ba? At grabe po, history ng ating bansa. History, kasaysayan. Na grabe katalamak. Katalamak ang korupsyon. Ito pong Pangulo na ito. Hindi po ba? Magmula sa Kongreso, Senado, magmula sa baba, halos lahat ng ahensya ng gobyerno ay sangkot umano sa mga korupsyon. History. Kaya nga tama-tama sinasabi na Atty. Guanzon eh. Sino ang boboto? Mga kabayan, pagkatapos ni Bongit. Baka makulong na nga silang lahat pag wala sila sa kapangyarihan eh. Hindi po ba? Makakatakbo pa ba yan? Kung yan po'y makukulong na umano? Kasi mismo pati si Sandro, ang lalaki ng insertion at hindi maipaliwanag. At pag yan po'y na-audit o na-audit po yan, tumutugma po ba sa bilyon-bilyon? Lalong-lalo po ang pinasabog ni Saldico. Grabe. Hindi bababa sa 50 billion at yung ama may 100 billion. At meron pang buwanan na kailangan po dalan na hindi bababa sa 2 billion a month ayon kay Saldico. At marami pang anomalya ang pamilya na yan.
pati ang ina, meron din. Sangkot din sa korupsyon, umano. Ang nanay, grabe, sino pa boboto at magtitiwala dyan para maging pangulo si Sandro? Sige nga, baka pwede sila maging pangulo, maging mayor o maging presidente doon po sa kulungan umano. Yan, baka dyan po sila maging pangulo. Baka dyan, lalong-lalo po, pagka naging presidente ay ang Duterte, ang vice president. Baka maghimas po sila ng rehas at doon po sila po pwedeng maging presidente. Hindi kaya? Saka, gago na lang po boboto dyan ngayon. Bobo! Pag binoto mo pa yan, hindi po ba? Nakita nyo po, bagsak na bagsak ang kanilang popularidad. Bagsak, negative nga eh. Hindi po ba? Negative. Tapos ngayon, may boboto naman po dyan, mga babayan. May boboto naman dyan. Siyempre po, yung mga kapwa nila magnanakaw umano. Mga makakaliwa at mga mainstream media umano. Hindi po ba? At mga oligarkiyang nakikinabang sa kanila umano. Yan, mga kabayan. Kaya nga nakikipagsanib puwersa na raw po yan eh. Dahil wala naman po kapag-apagasa, manalo at tangkilikin ng taong bayan ang kanilang lahi. Lalo-lalo po si Tambaluslos. Hindi po ba? Mananalo yan. Saka hindi po katanggap-tanggap sa taong bayan. Pag nanalo pa yan at ipinanalo na naman yan umano na Comelec. Hindi po ba? Baka magkaproblema na po sila ng malaki. Pagka yung mga tao na yan ay manalo pa, lalong-lalo po sa pinakamataas na posisyon o panguluan. Hindi po ba lalong-lalo po yung sinatawag na si Marcos Sandro at si Tambaluslos makakalusot? Kalokohan yon. Hindi po ba? Kaya yung sinasabi po ni Atty. Rowena Guanzon, pag wala na po, sasabihin na si BBM, wala naman tatakbo na Marcos eh. Kahit may sino bang boboto, kahit ba walang tumakbong Marcos, may boboto pa ba sa kanila? Sa ginawa nila sa Pilipinas? Sa ginawa nila sa taong bayan? Kaya nga po ang umuugong, hindi po ba ang umuugong dyan? Yung magsasanib puwersa daw po. Ito pong mga pink, dilaw at liberal, mga kabayan, ay magsasanib puwersa raw. Yan yung mga pinauugong nila na balita. Pwede raw magsanib puwersa ito pong mamanukin nila, ang dilaw, na merong umuugong si Lenny raw. Si Lenny Robredo. Meron naman si Risa Hontiveros. Marami po eh. Meron naman si Vince Dizon. Di ba? Marami. Si John Vic Remulla. Hindi po ba? Nakita nyo po. Pero wala pong pumuputok na sinasabi nga si Martin ang mamanukin nila at si Sandro, mga kababayan. Pagka po nangyari yan, na sinasabi po, talagang halatado po ang Comelec. Pagka po yan ay sinasabing napakalakas at mananalo ang mga hayop na yan umano. Kaya tamang-tama po at 100% na tama ang sinabi po ni Atty. Guanzon. Sino pa ba ang boboto sa mga lahi na yan? Napakarami na pong binigay, mga kababayan, na pahirap sa taong bayan at ibinaon pa tayo sa utang. Yung pera nga na pinondo po nila, hindi nila maipaliwanag kung paano po nawala at naubos na wala pong nahita ng 3 taon ang mga Pilipino. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa gusto po na ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Thank you po kay Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, Jem Aris na United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia,
Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Kingston ng Hong Kong, Beichi Chiyoko, at si Sir Eric Hershio ng Canada. Thank you po. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po mga kabayan, yung dasal at panalangin po natin, pagsamasamahin po natin ang ating pong buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo na tayong lahat po ay maingatan sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po mga kabayan. At syempre po, ingat-ingat po tayo. God bless po sa atin lahat mga kabayan. God bless po. At tiis-tiis lang po. Paalam. Bye-bye.